inyong katapat, Mayor Fred Lim, kasama ang ating karancho, Miguel Hill. Katapat at karancho. Buenos días a todos mis amigos. Eso Karancho Miguel Hill. Ngayon po ay araw ng Lunes, November 30, 2015. Holiday! Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay. At dahil po hindi pa rin natin makakasama ang inyong alkalde ng Himpapawid, ang nag-iisang Mayor Alfredo Lim. Andito po makikigulo sa atin si Mr. Peter Calasta. Magandang umaga, Mig. Magandang umaga kay Mayor Fred Lim. Ang balita ko na mahagi ng wheelchair. Namahagi nga. Nagbigay siya ng wheelchair ngayon. Oo. Kung kaya't hindi nakapunta dito sa ating studio. Pero sinabi niya na baga medyo medyo maga pa yung kanyang ingrowing toenail, di ba? Medyo namaga. Pero ayan, si Mayor Fred Lim, talagang patuloy ang kanyang serbisyo sa publiko. At siguro may connection din sa pagiging sira pa rin ng ating elevator dito. Kung bakit mahihirapan talaga si Mayor. Kayang-kaya ni Mayor Lim yan. Kung ganyan lang 4th floor. Si Erap, kahit 2nd floor, hindi kaya. Ayan. Si Cardo nalulungkot siya dahil umaasa siya makikita na natin ngayong araw na ito si Mayor Lim. Pero anyway, natatawagan naman, madali naman tawagan ang ating alkalde ng Himpapawid sa telepono anytime. Pero ngayon, ewan ko kung anong distrito sila na nag-ikot, Pero yung alam ko, linggo-linggo, anytime. Sabado-linggo. Sabado-linggo yung kanyang Talagang, yung kanyang pag-iikot. Namamahagi ng wheelchair at nagpupunta sa iba't ibang lugar si Mayor Fred Lim. Kaya alam mo, very active person yan Ayun. Talagang gusto niyan talaga sa field. Alam ba kapag kumakampanya si Mayor Lim, yan lang ang talaga naglalakad house to house. Yun ang kanyang ganun talaga siya magkampanya. Hindi yung puro PR, hindi puro yung mga press release. Talagang personal yung inaharap. Bagamat siksikan din ng tao sa Maynila, mahirap naman na i-house to house mo lahat. Pero as much as possible talagang pagkakaalam ko. Tsaka alam mo ba sinasakyan minsan yan? Kalesa. 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 Gusto niya yun, type niya yun. Tsaka maganda ang dating nun. Maganda. Kasi yung nami-miss din lalo na yung mga hindi na masyadong bata, yung kalesa, di ba? Ako, inabot ko yun yung sa Maynila, merong kalesa talaga. Parang yung nostalgia ba? Nostalgic tayo. Anyway, ang dahilan talaga kung bakit hindi naman nakapunta si Mayor dito dahil may utang siya dun sa mga hindi niya nabibigyan pa nung wheelchair. Kasi pag weekend yan, pag weekend alam ko 3-4 na wheelchair ang binibigay dyan sa mga nangangailangan. Pero brand new hindi yung mga kung saan lang second hand doon nagamit na. Ang isa pa nabibigyan niya ng wheelchair kung sakali, si Erap Estrada. Anyway, okay. Galit si Gardo. Binanggit mo yung pangalan Anyway, yan po si Gardong Gardog ng bayan sanggang dikit ng kabutihan. Kaaway na mortal na mga kawatan. Ayan. Okay. Bonifacio Day ngayon, Dig. Bonifacio Day, ang ating isa sa ating mga bayani. Sa katunayan, merong mga nagnanais na si Bonifacio daw ang gawin nating national hero at hindi si Rizal. Pero mahabang diskusyon yan. Hindi na natin papapilan yan. Alam ba sabi ng iba? Bataan niya hindi natin gawin dalawa. Yung si Rizal at saka isa lang daw kasi talaga ang national hero. Pero pagka ganun kako, gawin na din natin dalawa national bird. National fruit. Pero alam mo Ka Peter,
hindi na dapat natin pag-awayan pa yung mga ganyang bagay. Una-una, hindi naman natin pwedeng i-interview si Rizal tsaka si Bonifacio dahil matagal na silang patay. So dapat ang tutukan ng ating mga opisyal yung mga isyong pangsikmura. Ayan. Hindi yung mga kung ano-ano mga bagay. Anyway, bago po yung ating mga paksa, mamaya, dun sa mga hindi pa nakakasaulo, yung ating text line at ang ating hotline, babasahin natin. Pero bago po yan, ay tanggapin naman natin yung report mula dito kay Jojo Sikat, RJ Patrol number 3, kasabay ng pagdinig ng kaarawan ni Andres Bonifacio. Sabi naman ni Senator Bongbong Marcos, hinihikayat niya mga Pilipino na mag-aklas laban sa kahirapan. Jojo, magandang umaga. Yes, magandang umaga naman. Kasabay nga nitong pagdiriwang ika-152 kaarawan at paggunita sa kabayanihan nitong sikat Andres Bonifacio. Inikayat nitong si Senator Ferdinand Bongbong Marcos ang sambayan ng Pilipino na mag-aklas at lumaban sa nararanasang kahirapan. Aniya ang ginawang pagbuwis ng buhay ni Bonifacio ay dapat na magsilbing inspirasyon upang muling ipaglaban ng kalayaan laban sa kahirapan at korupsyong nararanasan sa kasalukuyan para sa ikaunlad ng bayan. Ipinaliwanag itong na nanalo ang sambayan ng Pilipino noon at nakamit itong kalayaan kapalit sa pagbubuwis ng dugo ni Gat Bonifacio laban sa mga Kastila. Payo pa ng Senador, makakamit natin ang paglaban sa kahirapan kung palalayain ng bawat isa sa atin mula sa pagiging pasyonalismo at mas paigtingin pa ang pagkakaisa para sa ikaunlad ng bansang Pilipinas. Ito si Jojo Sikat para sa DCRJ 810, 8 Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. RJ Patrol! Ayan po ang ulat ni Jojo Sikat live mula sa Senado. Okay, napakasipag nito ni Jojo Sikat. Peter. Pagka talaga nasa field, kailangan sipag. Ayun. Anyway, para sa ating mga karancho na nais mag-text o di kaya nais tumawag, ang ating text line is 0977-342-1644. Inuulit ko po, 0977-342-1644. At meron din po tayong hotline para sa mga nais naman tumawag. Yan ay 412-0288. That's 412-0288 para sa lahat ng inyong mga concerns. Nako, si Peter, yung kanyang girlfriend tumatawag. Oo Anyway, mga karancho, ito po. Binabati natin si Dr. Misael Tikman na nakikinig daw. Ito, si Dr. Tikman ay isang kilalang doktor sa buto yan. Dito sa East Avenue Medical Center na siya'y madalas nakikinig. Kung wala siyang inooperahan, nakikinig siya sa ating programa. Ang umaga, Doc. Okay. Ito, nag-text yung asawa ko. Ayun. Alam mo sabi? Ano daw? Visit ka. Hindi mo ako binabati. Ay, di ba tayo? Ayan, batiin na kita. Greet natin si Mrs. Talastas. Anyway, sabi ni Doc Tikman, magandang umaga daw, I am in Pangasinan right now and on my way home to Manila. O nasa Pangasinan pa siya, I'm listening to you. Ayun. So napapakinggan ang ating programa dun sa Pangasinan. Malawak. Napakalawak ng ating istasyon, no? Okay. So, binabati natin si Dr. Tikman. At dapat sabihan din natin ito, drive carefully. Dahil alam nyo naman na yung long drives, minsan nakakaantok di ba? Yeah. Kaya gigisingin natin siya. Gagawin natin na interesting ang ating diskusyon. Okay. Alam mo ba, Peter, ito, dito sa mababang kapulungan ng Kongreso, merong isang panukalang batas na bago. Merong bill, Imamandato ang paglalagay ng CCTV sa mga paliparan, sa airports, sakaling maipasa itong House Bill 6243. Ito naman, panukalang batas na ito ay isinampa ni Congressman Villar. Ito yung anak Las Piñas. Si diba? Mark. Pero, ewan ko sa aking pag-iisip, kawawa naman tayo kung kailangan pang gumawa ng batas para magkaroon ng CCTV sa airport. Parang... SOP yan SOP yan? Yung ganyang mga lugar, airport, yung mga port, kung ano-anong port,
Dapat talaga SOP yan. Hindi na kailangan. Oo. Pero sa bagay, kung yun talaga ang kakailanganin upang magkaroon ng yung mga high definition na CCTV cameras ito. Pero parang kawawa naman tayo kung kailangan pang umabot doon sa ganun. Sa buong mundo, tayo lang yata wala dyan. Yung kailangan isa batas pa, di Alam mo ba? ba, Parang kengkoy. Alam mo, Mig, sa balita ko, matagal lang isinusulong ni Honrado. Yun. Maraming kumukontrang iba kasi ang laki daw ng kikitain dyan. Ayun. Ayan eh. Alam nyo, itong, kung hanggang sa ngayon, dito sa NAIA, hindi pa complete yung CCTV coverage. Kasi alam ko meron ilan-ilan dun sa mga lugar na dun yata sa pintuan tsaka sa ilang areas. Pero sa ibang bansa, kahit na anong modernong bansa, kaya nga itong airport natin, NAIA pa man din, na Premier Airport, kulelat. Kulelat pinagtatawanan. Yung ibig sabihin, CCTV lang Wala. Wala. Dito sa Quezon City, 'di ba? Kahit na ultimo yung mga maliliit na tindahan, yung mga nagbebenta ng sago, nagbebenta ng fishball, meron CCTV. Tapos yung airport natin, alam mo ba sa Quiapo, ayun. Natawa ko diyan sa Carriedo. Merong isang sidewalk vendor, street vendor, nasa kalye na eh. Akalain mo may CCTV Kung bakit, yung palang 3 pesto kanya. Isipin mo, siyempre, mga vendor lang yan, ha? Investment nyo sa kaligtasan. Pero alam mo, Peter, palagay ko hindi nila gusto magkaroon ng full coverage ng CCTV dito sa airport. Kasi, yung kanilang mga modus, mabubuking. Ngayon, ang tanong, bakit yan naisip ni Mark Villar? Alam mo kasi... Baka common sense naman kasi. Oo. Common sense. Kasi wala nga namang batas, halimbawa, na magpaparusa sa mga opisyal ng NAIA kung walang CCTV. Kaya iuobligahin, no? Dapat nga obligahin. Pero yung sa akin lang para umabot pa sa kailangang yung mag-akda pa ng batas para dito, para kawawa naman pala talaga tayo. Ibig sabihin, sa bagay, sa tingin ko rin naman, kaya naman talaga walang CCTV dyan sa airport na yan, ayaw din nila magkaroon. Kasi isipin mo, kailan pa si Honrado dyan? Taon na si Honrado dyan. Matagal na, oo. Pero ito pala si Honrado, atin nasisisi, halos mamura na ng taong bayan dito sa kanyang, dahil siya yung general manager netong ng airport. MIAA, Manila International Airport Authority. Pero siya ang pinaka-ultimong responsable dyan. Kaya lang, napag-alaman natin, doon sa 20 ahensya o 21 ahensya na nasa ilalim niya, halos wala pala siyang kontrola talaga. Wala. Alam mo yan ang difference eh. Wala siyang kontrola. Yun lang pangalan. Figurehead lang pala siya. Kaya hindi pala siya dapat sisihin dahil talagang wala siyang ngipin. Inutil. Eto, Mix. Yun lang titulong General Manager. Ano ibig sabihin nun? Ikaw ang pangkalahatan. Tagapamahala. Na namamahala. Sa paliparan. Bakit wala kang kontrol dun sa ibang Ayan, kamukha nung... hindi mo kontrol yung mga gwardiya dyan na tumitingin ng mga bagahe. Yung OTS. Hindi pala. Yung pulis. Yung pulis. Yung pulis. ABSICOM, hindi mo kontrol. Yun na nga yung ABSICOM ngayon, yung Aviation Security Group. ASG. Hindi Abu Sayyaf Group. Aviation Security Group. Ang nangyayari, yung titulo niya, misnomer. Misnomer, tama. Ganun. Masama yun. Kumbaga, ginawa kang general manager, hindi pala general ang tungkulin mo dyan. Di ba? Tawag lang, pero wala kang ipin. Masyado. Parang corporal manager lang. Anyway, alamin po natin ang tamang oras. Ang oras po natin ngayon ay alas 10:20 ng umaga. Bilis, Oo nga, bilis ang oras. This time check is brought to you by iQOO. Get cool with iQOO. Okay. Ang ating oras po natin ngayon Mabilis ang oras. Mabilis ang ating oras ngayon. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. IBU. Yung dalawa kong anak, naku, sports ang hilig nila. Yung isa, football, varsity. Isa naman po, volleyball. Pangarap nga niya maging Philippine team eh. Masayang masaya ako na pareho silang mahilig sa sports. Dahil alam ko, dahil sa sports, hindi sila mawawala sa mundo. Kilalanin ang PBA Party List sa Facebook.
at sa pbapartylist.com. Pero alam mo, Peter, ito yung sinasabi nila, nagkaroon ng press release itong Malacanang nung nakaraang linggo. Sinasabi, tayo daw sa media ang nagpalaki lang na itong tanimbala. Alam mo, yung mga kasong... very inappropriate yung sinabing yun ni Noy Noy, no? Kasi, alam mo, kung numero ang pag-uusapan, halimbawa, may mga hold-upan, di ba? May mga patayan. Ang ibig mo sabihin, 100 milyon Pilipino eh. Ilan lang naman napapatay eh. Ba't may, ang dami rin nun. Tama yun. Di ba? Ganun yun. Yung one incident ng tanimbala is one incident too much. Ika nga sa wikang English. Alam mo kung bakit? Dapat wala eh. Kasi, bukod sa wala, kasi ang gumagawa, taong gobyerno na ang talagang trabaho nila, proteksyonan alam mo kung sa batas, tayo. Yun ang tinatawag na aggravating circumstances eh. Na ang gumagawa pa man din, yun dapat na magpatupad. Tama. Yung, kasi may mga pulis na involved dito. Kasi kung wala, yung mga involved pala dito, dalawang chief inspector. So may police major tsaka isa pa. Ang direktang tinuturo. Ngayon yung hepe tsaka yung deputy ng hepe tinanggal, pero siguro command responsibility lang. Hindi naman nila na Tsaka ang tanong niya, meron ba sindikato o wala? Meron nga eh. Meron. Siguradong meron. Parang sinasabi, mahigit 60 na raw ang napag-alaman na miyembro nitong malaking sindikato na ito. Dito ka matatawa, Migs. Yun daw isang NBI. Nagkunwari, ha? Kumbaga, pumila. Naglagay siya ng bala sa niya, doon sa bag. Alam ba, hindi nakita ron sa sa scanner? Hindi nakita. Ibig sabihin, yung nakikita lang nila, yung nilagay nila. Magtataka ka, yung nilagay nila, nakikita nila. Siyempre, nilagay nila eh. Yung kumbaga, yung wala naman dalang bala, nagkakaroon ng bala sa loob. Yun namang may dala, hindi nila makita. Bakit ganon? May milagrong nangyayari dun sa diba? Alam nyo, itong issue hindi natin dapat tantanan eh. Kasi pag nagpapalamig lang yung mga hayop dyan, nagpapalamig lang yung hindi pa tapos. Number one, Mitch, dapat dyan may maparusahan. Wala pa nga eh. Hindi sapat ito ginagawang niririgo dun lang sa pwesto. Ang presidente, nasa kanya lahat ng power para maparusahan yan. Na hindi naman lalabag sa due process, Pwede mong suspendihin lahat yan eh. Presidente ka, nasa iyo lahat ng power eh. Pero ang naging tugon netong MIA, naglagay silang last look booths nga eh, 'di ba? Yung parang yung parang dati sa telepono, 'di ba? Merong maliit na kwartito para doon daw tingnan ng publiko kung meron sila mga kontrabando dala. Alam mo, dapat magpasalamat sila sa media. Kundi dahil sa media, naku, hanggang ngayon, ang daming nagiging biktima. Kaya yan, sumingaw sa media, talagang niratart ng media yan, kaya natigil yan. Pero yung sinasabi nila na yung sinesensationalize lang daw ng media, tanong nga natin kay Nanay Gloria Ortiz kung sensationalized lang natin. Tanong natin to sa yung si White kung sinesensationalize lang. Nag-sensationalize niyan, sila rin. Sila nila kung bakit naging sensational yan. Dahil pinabayaan. Anyway, itong House Bill 6243, yun nga ang isinulat ni Villar. Meron nang nakalagay dito, nakapaloob na kulong na parang tatlong taon na pagkakakulong at hanggang 50 mil na multa para dun sa mga planting of evidence. Pero sa nakita ko, kanina binabasa ko, tingin ko kulang pa yun eh. Oo, alam mo, yan naman ang batas naman pwedeng i-repeal o i-amend, ibig sabihin, hindi repeal, i-amend, kumbaga, yan developmental yan eh. Sa pangangailangan, sa panahon, yan, dyan papasok. Alam kung bakit kailangan ng ganyan mga batas. Ang Pilipino, hindi pwedeng hindi mo lalagyan ng batas eh. Matigas ang ulo eh. Di ba? Pinakamatigas na ulo sa buong mundo sa Pilipino. Kaya mahirap pamahalaan to. Kailangan tuktukin ng pagkatapos, ang presidente natin, matigas din ang ulo. Yun ang pinakamatigas ang ulo sa lahat. Kaya wala, alam mo, diyan natin nakikita ang pangangailangan kay Duterte. Ayun. Pero alam mo nabanggit mo na rin si Duterte. Kasi
meron din mga parang sasampahan din ng disqualification. Hindi man disqualification, yung hindi palulusutin yung kanya. Pero si Duterte, okay, meron na siyang imahe at nasabi niya na rin yung kanyang gagawa ng sementeryo, papatayin ito, papatayin yan. Malinaw na yon. Pero ngayon, panibago naman, inaantay sa kanya naman siguro ng mga matatalinong botante, hindi yung masa, yung maglalatag naman din siya ng plataforma di gobyerno. Partikular na kung pag-uusapan ng ekonomiya. Alam mo, ganito, Mix eh. Number 1 na problema ng bansa natin, criminality. Oo, pero Peter, ihinto kita doon. Ang problema ng bansa natin, criminality, tama yan. Now, number 1. Pero ang problema ng bansa natin sa kriminalidad, yung kriminalidad na ang may kagagawan yung mga tao sa gobyerno. Yan. Diba? Anyway. Alam mo naman, may natanggal na hanggang sa pinakamataas na pwesto dahil sa pagnanakaw, di po ba? Huwag na natin sabihin kung sino at dahil nakabalik bagamat hindi sa pinakamataas na pwesto, pero nakakabalik. Ang punto ko ron, Mix, pagka yung criminality na-solve mo, masosolve mo na yung ekonomi. Ang isa sa dahilan kung bakit ang ekonomi natin ganyan, dahil sa criminality. Maraming takot mag-invest dito. Halimbawa, ikaw, mag-i-invest ka ba sa Pilipinas? Maya baka makidnap ka. Di ba? At napaka-taas ng rate ng criminality rito. Pero pag yan ang nasolve, lahat yan. Ibig sabihin, sunod-sunod na yan. Pero palagay ko naman, sakaling ito si Duterte, sakaling manalo siya, hindi ko sinasabing pabor ako sa kanya o kung ano man, pero sakaling manalo siya, kailangan talaga, hindi na pwede yung hindi na siya pwede mag-isip lang na yung parang sa syudad na yung siga ako, ganyan, o patay si ganyan. Kailangan I'm sure magkakaroon naman din yan ng kabinete, magkakaroon din yan ng mga advisor na hindi na po pwede yun eh. Dahil kasi sinasabi nga nila na kapag itong pag ganun daw ang pinairal sa buong Pilipinas, aalis din naman. Alam mo, Mix, yung pagiging statesman, yan kasunod yan eh. Okay, dapat sumunod ng bansa. Kanina narinig mo yung commercial, narinig ko eh. Yun ang mga plataforma di gobyerno dito si Duterte. Kaya alam mo, ako I for one gusto ko siya. Okay. Meron din ako ibang gusto. Pero number 1 si Duterte. Ngayon, sige. Anyway, Peter, sandali lang. Makakapanayam natin live sa linya ng telepono ng ating pinakaantay na si Mayor Fred Lim para Mayor, good morning. Good morning, Mayor. Mayor. Magandang umaga, Peter at Mix. Magandang umaga. Asan po kayo, Mayor? Ito, nag-ukwan. Pumunta dito sa isang kaibigan namin senior citizen. May sakit eh. Ayun. Mayor, namimigay daw kayo ulit ng mga wheelchair ngayon? Ma'am niya, pagkatapos nitong pagbisita doon sa may sakit. Okay. So saan ho kayo kaya mamimigay? Surprise ba yan? Surprise? Ano yun? Saang distrito ng Maynila kayo maglilibot ngayon? Dito sa District 1, sa Tondo. Sa Tondo. Yan, Okay. Ito si Mayor, talaga hanga ako dito. Alam ko dito, nung kailan ba yun? Less than 2 weeks ago, binunot yung kuko nito, yung ingrowing toenail. Pero ngayon, naglilibot na naman. Malakas ang katawan ni Mayor eh. Mayor, ano ba ang atin dyan? Anong plano natin today? Dalawa lang naman wheelchair ang na-deliver namin eh. Na-deliver na yung isa. Itong isa naman sa Santa Ana. Pag na-deliver ito, uwi na kami. Ayun. Dapat medyo mag-recover din to si Mayor eh. Hindi raw kayo dapat masyado naglalakad pa, Mayor. Dahil dyan Yun nga, medyo nahihirapan ako sa paglakad. Medyo masakit pa yung binunutan ako ko. Madali na yan. Kayang-kaya ni Mayor yan. Pero palagay ko medyo, pagsanay kayo, katulad nito ni Mayor, na talagang active yung lifestyle, hindi mo hindi po pwede sa bahay lang pahiga-higa. Di ba, Mayor? Oo. Nakakainip sa bahay eh. Nanonood lang tayo ng TV. Kaya talagang lalabas. Mayor, meron akong nakausap na mga taga-palengke ng Blooming Treat. Ngayon yata, ipa-privatize na raw yun. Na ang balita ko, isang konsikal yata nakakuha ng dyan eh.
Nagre-reklamo kung pwede kayong privatize sa mga palengke, babaligo sa mga store holder. Oo, meron nung ilang mga pamilihang bayan yan eh. Opo, meron pong ilang nagtitinda dyan na kakilala ko, gusto ko yung makausap. Sabi ko, sasabihin ko na lang, yung problema ninyo kay Mayor Lim. Kasi inaalala nila, hindi na sila makakabalik doon. Paano yung mga dati? Hindi pwede. Yung mga original na stall holders, sabihin mo, ibabalik ko sila. Yun ang pangako nila. Kakanselahin ko lahat ng kontratang binigay sa mga private parties. Alam nyo, napaka-controversial talaga niya. Mantaki mo, naghahanap buhay yung tao, palalayasin mo, tapos lalagay mo yung... Siyempre, may bata-bata system na yan. Bukod sa mas mataas ang singil. Yung iba nga dyan na nagkaanak, nagkaapo, kanila yung namamana pala yan. Oo. Namamana yan. Yung kwento sa akin ni Congressman Atong Asilo, na yung ano pala yung mga stall na yan, minamana. So yung lola, lolo. Oo. Tapos bigla silang mawawala, hindi na sila makakabalik. Kaya ang pangako nyo, Mayor, pag kayo naupo uli, yung mga original mababalik. Ganun po ba, Mayor? Kasi minana nila yun sa kanilang lola o kaya magulang, Kaya ibabalik natin sa kanila at alisin yung mga private contractors. Opo. Okay. Mayor, ano ang inyong mensahe sa ating mga listeners na kayo, nami-miss na raw kayo Marami nagte-text dito, nami-miss kayo. Ako man, nami-miss ko rin sila at gusto ko sila na Donald. Dangan nga lamang, medyo di pa tayo makalakad ng diretso. Pero sabihin mo sa kanila, Jack, babalik tayo. Sabi nung aking amain, si General Douglas MacArthur, you shall return. Sabi sa akin. Pero babalik ako. Pero timing din dahil kasi ilang araw nang sira yung elevator na itong building natin, Mayor. Naku, di lalo na hindi ako makakapanig. Floor yan I-import pa raw mula sa Japan yung pyesa. Hindi, kaya niya yan, Mayor. Kaya yan. Magawa na yan sa Friday. Kaya niya yan. Okay, Mayor, thank you very much. Maraming salamat, Mayor. Maraming salamat sa inyo na dalawa, Peter at Migs, at sa lahat ng inyong napakinig. Opo. Okay, thank you. Ating tagapakinig. Opo. Yan si Mayor Alfredo Lim, talagang active Alam ko na hindi makakatiis sa bahay yan Sabi nga nung doktor kasi tinahi 'di ba pag hinila yung kuko tinatahi yan. Pero sa imbis na doon lang sa bahay. Wala kay Mayor yan. Tama nga ng bala, hindi yan kuko lang yan. Anyway. Pero dapat sundin pa rin ang payo ng doktor. Siyempre. Dahil kasi walang matigas pag na-impikte. Sa bagay, ang kailangan mo lang naman dyan, yung hindi ka pwede magsuot ng saradong sapatos. Kaya lang, hindi mo masisi si Mayor, hindi isa na yung nagbababad sa bahay yan yung iba talaga sa labas. Painom-inom lang. Action man yan hindi pwede yung painom-inom lang kay Mayor. Anyway, Peter, ito naman, isang dapat pa natin pag-usapan bagamat, bago po yan, alamin muna natin ang tamang oras. Ang oras po natin ngayon ay 10:35 ng umaga. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. A message from Roddy Duterte, who calls on the Filipino people to involve themselves and join him in fixing the problems of the Philippines. The following message was recorded by DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido. Ako si Roddy Duterte. Kung gusto ninyong ayusin ang bayan natin, handa akong maglingkod. Pero dapat lahat tayo magsakripisyo at magkaisa para maayos ang ating bayan. Kung happy na kayo sa continuing corruption, sa pag-usbong ng krimen, huwag ninyo akong iboto. Kung happy na kayo sa mataas na presyo ng pagkain at kuryente, huwag ninyo akong iboto. Kung happy na kayo sa kulubot na traffic at lack of infrastructure, huwag ninyo akong iboto. Kung happy na kayo na wala tayong industriya at walang trabaho dito sa ating bayan, huwag ninyo akong iboto. Ngayon, kung gusto ninyong mangyari sa buong Pilipinas ang nagawa ko para sa mahal kong Davao,
Nakakalakad ang tao na walang takot. Nakakatrabaho na walang takot. Siguro naman, sa tulong ninyong lahat, magagawa ko rin sa buong Pilipinas. Ako po si Rudy Duterte, isang Pilipino. It is my moral obligation to do what I can for the future of our country. Maraming salamat po. That was a message from Roddy Duterte, stressing that all Filipinos have a moral obligation to do what they can for the good of our country. For a complete text of this message, log on to facebook.com/DZRJ810AM. Okay mga karancho, Miss Earth 2015, 90 delegates from all over the world will celebrate its 15th year in Vienna, Austria, an eco-friendly country. Climate change will be the focus of Miss Earth 2015 campaign for its crystal year with the 5 keywords: rethink, reuse, reduce, recycle, and respect. Miss Earth 2015 telecast from Mark's Haley, Vienna on December 6, 10 a.m. on ABS-CBN. Miss Earth 2015 is supported by Kitco Travel and Tours, Miss Earth Foundation, and DZRJ 810 AM, 8 Tri-Media Broadcasting Network. Umiinit, Peter, ang katawan ko pag nanonood ako nitong Miss Earth. Kaya... Siyempre, yan ang gusto kong mga panoorin. Pag alam mo tayo, nabanggit mo, Erte, alam mo minsan makamundo tayo. Makamundo. Maganda yun Anyway, napakaganda nila. Pero ang maganda dito sa Miss Earth na to, meron silang pinaglalaban, merong purpose. Hindi yung pagandahan, pasiksihan lang. Yung climate change. Hindi yung climate change, yung pagsugpo sa climate change. Bagamat hindi yun ang ating naiisip. Pag nakikita natin sila lalo na dun sa yung... nababago yung klima natin, yung timpla natin. Umiinit. Global warming. Nararamdaman natin pag nakikita natin yung mga Miss Earth. Anyway, alam mo, napakaganda ng advocacy nila Kasi ngayon, sira na yung kalikasan natin. Alam mo, inabot ko pa, Peter, yung panahon na, yung rainy season, umuulan, pag tag-init, mainit, tapos pag taglamig, malamig, di ba? Regular yun, regular. Yung regular na seasons. Ngayon bumabagyo. Tag-init, bumabagyo. Babagyo. Kaya merong kasabihan, waka niyang kasi siguro. Bernie Santo man bumabagyo. Minsan may konting paulan-ulan. Pero alam niyo, yung mga bagyo dati, naalala mo yung mga bagyo dati, di ba yung November, nung pinanganak ako, naalala ko, yung, hindi ko naalala, pero kinikwento sa akin, meron yoling. Bagyo. Bagyong yoling. Inabot yun. Grabe na yun. Grabe yung bagyo. Akala natin, grabe na yun. Pero hindi natin sukat akalain magkakaroon pala. Dadating din Yolanda. Ayun. Paano? Yun ang yun ang palayaw ni Yuling. Ni Yolanda, Yuling. Parang si Yolanda, apo ni Yuling. Ayan. Apo matagal na alam mo yung Maynila nung 40 araw? plus years ago. Napakalinis. Mga 1955. Bata na ako nun Ay, inabot mo na ba yun? Maynila, kala ko mga ko lang. Kala ko mga 30-something ka lang. Hindi, alam mo, totoo niya. Mas matanda sana ako sa tatay ko Kaya lang unang pinanganak sa akin Okay. Pero ito mapag-usapan lang natin. Pinabayaan na ata talaga nitong Aquino administration yung ating mga OFWs, mga bagong bayani daw. Ito, sabi naman, alam kong hindi ka malaking fan nito, no? Pero palagay ko naman, nagsasabi ng totoo to. Yung kampo naman ni Senator Poe. Ito, tinitingnan ko siyempre yung mga kanilang mga pinagsasabi. Tama naman. Na, ito po, dun sa 7,638 na OFWs na naaresto at kinasuhan sa ibang bansa. Ito 7,638 OFWs. Pagkaalam ko, figura ito ng OWA. Ngayon. So mahigit 7,600 cases nang nahuli, inaresto at kinasuhan abroad, 252. 252 lang pala ang natulungan ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs. Ngayon, kung susundin mo ang lohika,
Bakit? Ni Noynoy Aquino, wala yan. 7,000 lang pala. Ilan ang Pilipino? Ilan ang OFW? 2 milyon, 4 na milyon. Tsaka ilan ang Pilipino? 100 plus. Yung ganong mga attitude, yung pagtingin sa problema, hindi makakatulong eh. Alam niyo kung bakit daw? Bakit? Dahil ang problema na itong gobyerno na to, na takot sila makasuhan ng korupsyon. Dahil kasi ngayon pa lang may nagsasabi na maghihimas din daw ng malamig na rehas itong mga namumuno ngayon. Ito ayaw gumastos. Ibig sabihin, ito pala, nung 2015, merong 100 million piso. Kung sa bagay, kung titingnan natin sa dami ng OFWs, napakaliit yan. Alam mo yung... dito sa 2015 budget, ang para sa legal assistance ng mga OFWs. Saka yung mga OFW, may trust fund yan eh. Ito nga. Sa OWA. Bukod pa doon. Pera nila yan eh. Di ba? Siyempre, meron silang... Okay. Meron silang binibigay na pera para sa kanilang common kitty, common fund. Ayan. Okay. Ngayon, bakit pag may problema sila, ang hirap lang makakuha ng assistance? Ayun. Ayan, no? Ang naririnig natin lagi, yung problema ng OFW. Lagi yan. Perennial. Kaya tama naman si Grace po. Natignan niyang abandonado sila dahil dito nga sa 100 million na legal assistance fund o LAF na ito, kalahati lang ang inilabas ng gobyerno. Ito magdi-December na, kalahati pa lang ang inilalabas. Bakit? Aanin nila yung pera, gagamitin ba para sa kandidatura ni Mar o na kung sino man netong 2016 elections? Bakit hindi nila ilabas? Ito ikunento naman sa akin ng ating kaibigan, si Congressman Sammy Pagdilaw. Kandidato ito sa senator. Independent, Pero parang kay Grace po ba yan? Grace po din ata. Pero alam ko kasi, ito party list congressman. So, tumatakbo siya ngayon independent. As senator. Pero sinabi niya, naglibot daw sila. Ko, siguro, pwedeng, nagta-touch base din sila dun sa mga OFWs. Nagpunta siya sa Saudi Arabia. Tapos, yung daw doon, yung kinalalagyan ng mga inabuso, ginahasa, o di kaya ginulpi, o hindi binabayaran ng mga OFWs, yung kanilang parang halfway house doon, wala ni kama. Yan. Wala ni kama. Saka, ang mabigat pa niyan di ba may nabalita na iskandalo yun pag lalapit to sa mga consul kung sino-sino sa embassy. Yun na nga. Pinagsasamantalahan pa. Yun ang sinabi ni Congressman Sammy. Anyway, pakinggan naman natin ang ulat neto ni... Sino yan? Sino ba ito? Si RJ Patroller Nildo Pable at ang kanya namang report ay ukol sa paggunita sa 152nd year ng kapanganakan ni Andres Bonifacio sa Quezon City at Kamanaba, area. Kamanaba area. Kamanaba, siya na lang siguro magre-report dito. Hindi ko mabasa yung kanilang text. RJ Patrol! Magandang umaga sa iyo, Nildo Pable. Likewise, magandang umaga sa ibig, relatibong lumamig na sa puso ng mga kababayan natin sa Quezon City at Kamanaba ang paggurita sa kapanganakan ng ama ng Katipunan na si Gat Andres Bonifacio kung saan ang mga opisyal o lokal na opisyal dalaban ilang mag-aaral at mga kaguruan ang naroon sa mga bantayog o sa bantayog ng ating bayaning si Bonifacio para gumitain ang kanyang ika-152 taong kapanganakan. Sa mensahe ng mga lokal na opisyal sa Quezon City at Kamanaba, sinabi ng mga ito na hindi dapat na mamatay sa diwa at puso ng ating mga kababayan, lalo na sa hanay ng mga kabataan ang alaala ng ating bayaning si Bonifacio na naging daan para tayo ay lumaya mula sa kamay ng mga mananakop na dayuhan gaya ng mga Kastila na sumakop sa bansa noong 1890 o 1890s. Si Bonifacio ay ipinanganak sa Tondo noong Nobyembre 30, 1863 ng kanyang mga magulang na sina Santiago Bonifacio at ina nito si Catalina de Castro. Nag-asawa si Bonifacio kay Gregoria de Jesus na taga-Caloocan. Isang taon matapos na itatag dito ang Katipunan. Follow-up report, Nildo Pable para sa DCRJ 18 Prime Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa ulat na yan, Nildo Pable. RJ Patrol!
Ansisipag talaga ng mga RJ Patroller. Mataki mo, tinan mo, holiday, naglilibot sila kung saan-saan. Ganyan talaga sa ating hanap buhay, walang holiday. Tayo wala. Biyernes Santo lang wala tayo eh. Ayun na nga. Lahat. Ayun na nga. Wala tayong holiday, Christmas, New Year, Buhat nung naging reporter ako, parang hindi ako naka-enjoy ng mahaba-habang ano. Hindi lang ako pumapasok pag may sakit. Awa ng Diyos naman, medyo malakas-lakas pa naman ang ating katawan. Bata ka pa eh. Bihira tayo nagkakasakit. Anyway, pero balikan natin itong problema ng underspending daw. Ibig sabihin, ayaw bumitaw sa pondo nito kasalukuyang administrasyon. Ganito eh. Siguro nga, hindi, ako, ano sa tingin mo, Peter? Ito sinasabi nila dahil ayaw daw sa pagpalit ng administrasyon na makasuhan sila. Kaya playing it safe, huwag ka na lang gumastos. Alam ba, yung Department of Public Works. Alam mo yan si Babe Singson, matino yan eh. Kaya dyan, ang overspending dyan, laki. Ang laki ng nasisave yan eh. Ang diferensya, napapabayaan yung ibang infrastruktura. Yun, ha? Nung nakaraang administrasyon, sobra-sobra naman. Kinukulang pa nga yung pondo eh. Sa laki ng markup eh. Ito si Babe Singson, masyado maingat. Alam mo, ang sabi niya sa mga kontraktor, ito, ha? Kung kickback kayo, at sa mga engineer, dahan-dahan lang, wag masyado. Alam ko naman, meron yan eh. Ganun, dinirete niya eh. Pero sabi nga ni Mayor Lim, bakit hindi? Wala nang ganun. Alam kong parang suntok sa buwan, halos imposible. Pero, kung sabi natin, pairali natin yung kamay na baka laban sa korupsyon, umpisahan na natin dito. Dahil kasi, dito sa mga infrastructure projects, palabigasan niya, gatasan niya. Ito na lang tingnan nyo, ito meron tayo ulat babasahin. Dapat daw gumawa ang pamahalaan ng malawakang kampanya para isulong ang road safety o kaligtasan sa daan. Ito naman sabi ni Chis Escudero, bunsod ng nakakaalarmang bilang ng mga namamatay sa aksidente sa motorsiklo sa bansa. Sa bagay, totoo nga. Ang daming nagmumotorsiklo dahil uso yung motorsiklo. Alam mo, kung ako, hindi ako sasakay dyan eh. Bakit tamo? Walang bumper yan eh. Ang bumper niya yung ulo mo. Marami magagalit sa'yo dito sa ating studio dahil lalo na yung mga medyo bata-bata pa rito mga kasamahan natin. Ingat na lang. Mahilig sa motor. Ingat na lang, di ba? Pero kung ako lang, hindi ako sasakay dyan. Napakadelikado. Ako, naisip ko na rin dati kung mag-aaral ba ako magmotor, hindi na lang. Ikaw ba nagmotor na, Big? Hindi. Ang hirap actually, hindi ako marunong. Hindi ako marunong. Kaprasong bato lang, pwede kang sumalengkwang dyan. Tsaka wala akong kilalang nagmumotor na hindi sumemplang na nagkaroon ng Eto, yung record. Araw-araw may namamatay. Oo, totoo yun. Araw-araw. Yung iba hindi pa nadyadyaryo. Yung iba nga, dinidiscourage niya yan eh. Yung ang diferensya, itong mga rider, nagpo-protesta. Yung mga rider ba na mga talagang mahilig sa motor? Malalaki yung mga malalaki. Pero iba naman yun. Kasi ito Peter. Ang problema niyan, dahil uso ang motor, kahit na yung mga hindi masyado madunong, nagmumotor na. Naalala mo dati nung 70s, 80s hanggang 90s, yung mga mahilig mang motor, mga messenger, di ba? O di kayo, mga talaga mga enthusiasts. So magaling sila magmotor. Eto yan ngayon nakikita nyo, yung parang halos nag-aaral pa lang, pero Anton, ipinipilit sa mga main roads yung kanilang motor. Tapos biglang ikakat yung sasakyan mo. Alam mo kung bakit? Mahal ang gasolina yun. Ang laki ng tipida niya pag motor. Ang sabi ko naman, mas mahal ang sementeryo. Mas mahal ang ospital. Mas mahal ang ospital, pero mas mura sementeryo. Anyway, basahin natin ang text ng ating mga karansyong nakikinig. Sino ba to? Ayun. Alin pag-ibig pa ba ang higit na dakila? Ayan, tula ni Bonifacio. Sa pagmamahal na ganap dito sa ating bayan, pagmamahal na dapat ginaganap nating mga mamamayan na talagang isang dakilang tungkulin ito, ang mga wikang dapat ay nananatili sa ating puso at isipan at ito din ang nagtuturo kung papaano patuloy na mananatili sa katotohanan at tama. Matagal nang naghihintay ang panahon para sa ganap na pagbabago. Pipitasin na lang nating mga mamamayan kung ano ang tama. Mabuhay ka. Gat Andres Bonifacio. Bagamat palagay ko hindi na mabubuhay siya. Hindi na. Patay na eh. Maraming salamat po. Wala nang Bonifacio ngayon.
Hula mo kung sino. Natira, Bonifacio Drive. O sino nag-text na to, hula mo? Si ano yan? Kapili ba? Hindi, si Donald Aquino ng Santa Maria, Tondo, Manila. Thank magaling you, si Donald. Makata yan. Makata, oo. At ito naman, gandang umaga po, pakigreet po kasama ko sa work na sila Sir June, Sir Harvey at Ma'am Leia at Mama Vivian. Salamat at tuloy-tuloy na ng pagtakbo bilang Pangulo ni Mayor Rodrigo Duterte at uhaw na ang taong bayan sa pagbabago, pag-unlad, peace and order sa ating ano ba to? Nawala. Nawala. Siguro. Peace and order sa okay. Salamat po. O nagpapasalamat din kay Percy at sa inyo. God bless din. Solid na solid listener si Marvin S. Capili. Okay, batiin muna natin si Sir June, Sir Harvey at Ma'am Leia at Mama Vivian. Yung mga kasama sa trabaho nito ni Marvin Capili, pinapa-greet niya. Okay. Sana nakikinig naman silang lahat. Mga loyal listener to eh. Solid na solid listener. Marami tayong nakikinig eh. Ayun. Diyan sa taga Maynila rin yan eh. Oo, alam mo sa Maynila ngayon eh. Marami nakikinig sa atin. Oo, nakatutok sa istasyon to. Lalo na narito si Mayor Fred Lim, narito si Percy Lapid, narito ka. Di ba, Migs? Kaya, nakatutok ang mga listeners. Eto, paratingin daw natin kay Mayor Lim kung pwede akong makahingi ng talking watch. Ano ba yung talking watch? Nagsasalitang orasan, ano ba yun? For blind. Oo. Isa po akong PWD, person with disability. Sabihin natin. Sama po, mapaabot ninyo si Bong Pakundo ng Imus, Cavite. Okay, salamat okay. po. Talking watch. Meron bang ganun? Meron. Sasalita. Pag sasalat-salatin mo tapos sasabihin yung oras. May pipindutin ka lang, sasabihin. Sasabihin nung relo, Don, magtanong ka sa katabi mo. Hindi, pero lahat kayo. Meron nga nun. Lahat kayo alam electronic mo naman ng ngayon, teknolohiya, di ba? Matindi. Pero sinasabi nila, yung bata daw, mga bata na wala pang 2 years old, 2 taon, wag daw masyadong papamihasa dun sa mga dun sa mga tablet. Gadget na no? Kasi paglaki daw, hindi nila alam kung ano yung totoo sa ano yung hindi totoo. Ayan, oo. Ewan ko kung totoo yun. Pero mga psychologists nagsasabi niya kasi dun sa di ba, halos makausap mo na yung cellphone mo tsaka yung mga tablet, papindot-pindot lang. Alam mo nung araw, wala pa nung yung mga, ngayon, adding machine di ba? Nung araw, pagka ka ng math, di ba? Sa papel lang eh. Okay. Parang yung 7 plus 30 carry 1, mga ganun. Ngayon, meron lang di ba? Kaya, hindi natututo marami. No mga basic Anyway, tuloy-tuloy ang ating pagbasa. Kukunti na lang ating oras. Good morning, Sir Karanchong Migs Hill at Kapiter. Pakikalampag naman si Barangay Captain Adora Usero ng Barangay 270, Binondo, Manila. Bakit? Hindi raw, parang nag-text na ito dati na pagsabihan yung constituents niyang mga informal settlers sa kanto ng Juan de Moriones at Street, corner El Caño Street, Binondo, Manila. Na wag naman abusuhin ng kanilang mga kapitbahay sa pagpapatugtog ng ubod lakas gabi-gabi nang inaabot ng 3 a.m. ng madaling araw sapagkat hindi kami makatulog sa sobrang ingay ng kanilang videoke. Stereo component, maaga pa naman ang pasok namin sa work. Okay. Ito ang pangalawang pagkakataon na nag-text ito si Mr. Arnel Beroya. Ano kaya ito ni General Beroya? Arnel Beroya. Pero kung totoo naman talaga yung kinakalampag ka hanggang madaling araw ng nagbibidyoke. Mahirap yun. Ewan ko, kanino trabaho ba yan? Trabaho ba yan ng barangay chairwoman? Sa barangay muna yan. Pagka ayaw makinig, sa pulis na. Pulis, kasi karapatan ng tao matulog Yung, parang, alam mo yung scandal yan ganyan Alarm and scandal. Parang anyway, din yan. Para siguro dun sa mga ating mga kababayan naman, kung ayaw nyo matulog, magpatulog kayo, sabi nga nila, di ba? Okay. Wala sige. Ay,
So sinabi ng mga taong ito na may permit sa barangay ang pagpapatugtog nila hanggang madaling araw. Pwede ba? Hindi pwede yun. Wala yun. Hindi permit. Kasi nungalingan yun. Dapat hanggang alas 10, damos is alas 12. Pagkatapos nun, meron ka ng violation. Ayun. Hanggang midnight yata talaga pwede. Pero not beyond midnight. Pwede lang. Pwede ka naman mag-party hanggang bukan liwayway. Pero tahimik doon kayo sa bahay nyo. Kasi pa birthday mo, ano man ang okasyon. Wala, hindi May pwede. May ordinansa yan eh. May ordinansa yan. Sa Maynila, palagay ko meron naman. Yan. So, okay. Manawagan tayo, Peter. Kay Barangay Chairman o Chairwoman Adora Osero, Barangay 270, Binondo, Maynila. Pagka tawagan natin niya kung mako-contact. Oo. Oo, na bigay naman yung panig niya, di ba? Bakit ganun? Pwede. Okay, good morning Miguel and Peter. Pakibati po si Attorney Maricar Mendoza ng Santa Mesa. Happy birthday. Happy birthday, Maricar. Okay. Chairman ba? Hindi, Attorney Maricar. Attorney Maricar Mendoza. Happy birthday. Ayun. Ng Santa Mesa. So Maynila din to. Happy birthday. Loyal listener of Katapat at Karancho na si Nenaong ng Pasig. Si Nenaong. Okay. Nena. Hindi rin unang pagkakataon ito na nagte-text ito si Nenaong ng Pasig. Okay, so patugtugan natin ng happy birthday mula sa Kapusa Network Choir. Ito si Attorney Maricar Mendoza. Kapusa. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy Okay. Paano ba to, Peter? Tapos na oras natin. At napakabilis ng isang oras. Ang bilis. Maraming salamat, Mix. Pangalan ni Mayor Lim. Sa iyo, Mix, salamat ng marami. Ito po si Peter Talastas dito sa Katapat at Karancho. Okay. Salamat din sa iyo, Peter. Okay, at nawawalan ako ng boses pag walang nakikigulo dito. Aba, maganda yan. Pero exercise daw yun ang bagay. Anyway, dyan nagtatapos ang ating programa ngayong umagang ito. Bukas po, magkakasama-sama tayo muli. Ako naman ang inyong Karancho, Miguel Hill. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. A-Trimedia Pro Incorporated. This news is brought to you by SSS. Buti na lang may SSS.